Okay, magandang araw po ng Linggo sa inyong lahat. So, ngayon po ay August 23, 2020. Ayan. So, good morning po sa inyong lahat ngayong araw na ito. At maligaya ang ating araw na ito sapagkat ito ay araw para sa ating Panginoon. So, sana po ay magkasama-sama tayong araw na ito sa pagninilay ng salita ng Diyos at sa pakikinig sa mga music na ating ipi-play ngayon. So, kumusta na po kayo ngayong araw na ito? No, nakakaisang linggo na po tayo, no? Nagsimula ho tayo noong Martes ng umaga at ngayon po ay nasa pang 5 araw na tayo ng pagsasahimpapawid o ng ating broadcast ng ating programa na SPPMA Morning Praise and Worship. So, maligayang pakikinig at panonood po sa inyong lahat. So, good morning to Rachel Mascareñas, ayan. So, maaga lagi siyang nagigising and laging sumusubaybay sa ating programa. At syempre, sa mga iba pa po na kabubukas pa lamang ng kailang mga FB or Facebook. So, good morning po sa inyong lahat at sana po ay makasama ko kayo sa loob halos ng kalahating oras. At ngayon nga po ay araw ng Linggo at magandang maglaan tayo ng panahon at oras sa ating Panginoon sapagkat ang araw na ito ay sadyang itinakda para sa Kanya upang tayo ay kahit papaano ay makapagpahinga, makapag-recharge ng ating mga sarili. Ano, ho? So, ang araw ng Linggo para sa akin ay recharging day. Ano, para tayo ay humugot ng lakas, kumuha ng lakas para mula sa ating Panginoon. Okay? So, ngayong araw na ito ay tayo po ay magbibigay ng panahon para sa ating Panginoon upang siya ay purihin, sambahin, at pasalamatan siyempre. Mainam lamang po na tayo magpasalamat sa ating Panginoon sapagkat napakarami pong mga biyaya talaga na tayo ay natatanggap mula sa Kanya. At ang tangi lamang po nating magagawa para maibalik natin ang 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 ating pasasalamat sa Panginoon ay ang maglaan ng panahon sa kanya. Manalangin, okay? So sa pananalangin natin nakapagbibigay tayo ng panahon at sandali para sa kanya upang tayo ay magbigay pasalamat sa Diyos sa lahat ng mga biyaya at pagpapala na ating natatanggap mula sa kanya. So ngayon pong araw ay mapalad muli tayo sapagkat tayo binigyan ng Diyos ng panibagong buhay, panibagong lakas at syempre malinaw ang ating isip at masaya tayong araw na ito. At upang magpatuloy tayo sa ating programa, atin po ngayon muling pakinggan ang ating theme song para sa programang ito. Ang ating pong awitin na pinamagatang Di Ako Magsasawang Purihin Ka. So pakinggan po natin muli ang awit na ito. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan katapatan mong walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Di ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus, purihin ka. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin.
hanggan. Pag-ibig mo'y laging salima sa araw-araw. Hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin pag-ibig mo sa'kin, Panginoon Jesus, purihin ka. Di ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Lagi aawitin pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus, purihin ka. Sa akin, Panginoong Jesus, purihin ka. Laging aawitin pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus, purihin ka. Panginoong Jesus, purihin ka. Panginoong Jesus, purihin ka. Purihin ka. Purihin ka. Ayan, napakinggan po natin ang napakagandang awitin, Di Ako Magsasawang Purihin Ka. So, yan po yung ating theme song ng programang ito. At nawa ay makatulong sa atin ang mensahe ng awit na yan upang patuloy tayong maglaan ng sandali para sa ating Panginoon sa araw-araw na ibinibigay niya sa atin. So ngayon mga kapatid, tayo po ay dadako sa pakikinig ng salita ng Diyos. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon sa Ebanghelyo ni San Mateo. Nang dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Pilipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro,
Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon, na anak ni Jonas. Sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. At mahigpit niyang tinagubilina ng kanyang mga alagad na huwag sabihin kanino man na siya ang Kristo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pagnilayan po natin ang salita ng Diyos. Muli po ay magandang umaga sa inyong lahat. So sa pagpapatuloy po ng ating pagninilay sa salita ng Diyos, sa mabuting balita na ating napakinggan, hayaan niyo pong muli ay tulungan tayo ng pagninilay mula kay Father Terso A. Gliponeo, SOLT. Isang napakagandang pelikula ang Acero. Si Cesar Montano ang gumanap na Acero at si Ricky Davao ang gumanap naman doon bilang pari. Matalik na magkaibigan ang dalawa, subalit magkaiba ang napili nilang nabuhay. Samantalang si Ricky Davao naman ay isang mabuting pari. Si Ricky Davao naman, si Cesar Montano ay ginampanan niya ang isang basag ulyero. Isang sugarol, pusakal na matigas ang ulo. So kabaligtaran sa kanyang kaibigan ay si Ricky Davao. Nagtagpong muli ang landas ng dalawa sa isang puok ng mga squatters na sakop naman ng parokya kung saan na destino si Ricky. Gumawa ng paraan si Ricky para magbago si Cesar, subalit baliwala ang kanyang mga nagawa. Nabilanggo noon si Cesar, subalit naalala ko na nabilanggo si Cesar at hinatulan siya ng kamatayan. Ayan. So, naantig ang aking damdamin sa eksena na sa katapusan ng pelikula nang bibitayin na si Cesar o si Acero. Ayan. Pinuntahan pa siya ng kaibigang pari at pilit na inaakay na magbalik loob sa Diyos. At sinabi ng pari, magbalik loob ka sa Diyos. So yun yung pilit na ipinapahayag niya sa kanyang kaibigan. Subalit winika ni Acero kay Ricky Davao na yung mahigpit na paninindigan niya sa sarili na wala akong Diyos. Sabi niya, kung may Diyos, bakit niya ako
Kung may Diyos, bakit niya ako pinabayaan? Bakit niya ako hinayaan na magkaganito? Mariing tanong niya sa pari. Sabi ng pari, hindi ka ba natatakot mamatay? Hindi ako natatakot mamatay, sagot ni Asero. So, makailang sandali ay iniabot ni Ricky Dabao o ng pari yung isang rosaryo at ang sabi, baunin mo itong rosaryo. Makakatulong ito sa iyo. Hangad ko na magsisi ka at magbalik loob sa Diyos. Yan yung sabi ng pari. Sagot naman, kapag dinala ko ang rosaryong yan, para ko na ring sinabi na sumuko na ako sa Diyos. Yun yung wika ni Asero. So inilagay niya o nilagay ng pari ang rosaryo sa pinggan na naandon. And then umalis na ang pari at naghintay na lang sa paglabas ni Asero patungo sa bitayan. Pagdating ng ikatlo ng hapon, binitay si Asero. At habang kumikisay-kisay siya sa lakas ng kuryente, bumukas ang kanyang kanang kamay at lumawit mula rito ang rosaryong ibinigay sa kanya ng kanyang kaibigang pari. Dahil dito naalala ng pari ang sinabi ni Asero, kapag dinala ko ang rosaryong yan, para ko na rin sinabi na isinuko ko ang aking sarili sa Diyos. So sa bandang huli, naging masaya ang pari kahit na masaklap ang sinapit ng kanyang kaibigan sapagkat naniniwala siyang nagbalik loob sa Diyos si Asero dahil dala-dala niya ang palatandaan ng kanyang pagbabalik loob. Sa ganang akin, hindi na mahalaga kung gaano kabigat ang kasalanang nagawa natin sa ating buhay. Ang mahalaga ay nagsisikap tayong magbalik loob sa Diyos gaano man ito kahirap. At dahil sa pagsisikap ni Pedrong higit na makilala si Jesus at maging bahagi ng kanyang buhay, hinirang siya ni Jesus upang magpatuloy ng kanyang sinimulang misyon dito sa lupa. Ano ang sagot ni Pedro kay Jesus nang tanungin, sino ako? Ang sagot ni Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Ito ang kanyang tumpak na sagot nang tanungin sila ni Jesus. Kung sa pagsusulit kumbaga, perfect score si Pedro. Kaya ang resulta, ibinigay sa kanya ang susi ng kaharian ng langit. Nakamamanghang gantimpala mula kay Jesus. Higit na nakamamangha na ang isang makasalanan, duwag at sinungaling na si Simon ay hinirang bilang unang Santo Papa ng Simbahang Katoliko. Kung babalikan po natin ang kwento ng pagsunod ni Simon kay Jesus, maaalala natin ang marami ng kapalpakan sa mga ginawa ni Simon. Pagmamayabang at higit sa lahat, ang 3 beses niyang pagtatatwa kay Jesus. Gayunpaman, hindi ito ang binigyang pansin ni Jesus. Bagkus tiningnan niya ang kagandahang loob ni Pedro at hindi ang pagkakamali at kasalanan nito. Dahil sa kagandahang loob na ito ni Jesus, nagsikap si Pedrong maging mabuting alagad hanggang sa mamatay siyang martir ng pananampalatayang kanyang tapat na isinabuhay. Patuloy po na nakilala ng Diyos patuloy na nakikilala ng Diyos ang ating kabutihan at kakanyahan. Maging ang ating mga kakayahan ay alam ng Diyos. Ito ang nagbibigay sa atin ng lakas sa pagsunod sa Kanya sa kabila ng ating mga kahinaan at mga pagkakamaling nagagawa. Ito rin ang hinihingi ng Diyos sa bawat isa sa atin na mas makita natin ang kabutihan ng ating kapwa kaysa kanilang kahinaan. Sa pamamagitan nito, mas maaakay natin silang magbalik loob sa ating Panginoon
at mas makilala nila si Jesus tulad ng pagkakilala ni Pedro sa kanya. Nang hawakan ni Acero ang rosaryo ng kanyang kamay, nahawakan na rin niya ang kamay ng Diyos at patuloy na ang Diyos na patuloy na nagpapatawad sa mga taong nagbabalik loob sa Kanya. Sa pagkilala naman ni Pedro kay Jesus bilang anak ng Diyos na buhay, nakamit niya ang gantimpalang hindi mapapantayan ng anumang salita o pera o kayamanan. Kapatawaran at pagtitiwalang maitutuloy niya ang nasimulang misyon ni Jesus sa mundo. Ganito ang puso ni Pedro, makasalanan subalit nagsisikap na makilala ng husto si Jesus. Sana maging asero ang ating mga puso na nagsisisi at higit sa lahat patuloy na nagbabalik loob sa Diyos. Ganyan naman po kabuti ang ating Panginoon. Laging nakalaan ang kanyang pagpapatawad sa atin sa tuwing tayo po ay hihingi ng kapatawaran at tayo ay magsisisi sa ating kasalanan. Pero huwag po nating gawing rason yun para paulit-ulit po tayong gumawa ng kasalanan. Na sasabihin natin na ang Diyos naman ay mapagpatawad, ang Diyos naman ay maunawain. Hindi po yun dahilan para magpaulit-ulit tayo sa paggawa ng mga kasalanan. So sa ating pagbabalik loob, sikapin po nating maging maayos ang ating buhay. Sikapin po nating tayo ay magpatuloy na sa pakikipaglakbay natin patungo sa Diyos. So sa araw na ito, magandang patuloy ho natin pagnilayan. Ano na nga ba ang kalagayan natin sa buhay sa larangan ng pagbabalik loob sa ating Panginoon? Sa umagang ito, magandang tanungin natin sa ating sarili, ano nga ba yung mga dahilan na minsan tayo ay napapalayo sa ating Panginoon? Maganda rin po natin tanungin ang ating sarili, ano nga ba ang meron ako na hindi mula sa Diyos? Napakagandang tanong po iyan. Ano nga bang meron ako na hindi mula sa Diyos? At ito yung mga bagay na pagsikapan nating alisin natin sa ating mga sarili. Sa ganoon, makapagbalik loob tayo sa ating Panginoon. At sa ating pagbabalik loob, ito po ay makakahawa sa iba. Gawin natin ito yung makahawa mula sa atin para sa iba. Yung ating tunay na pagbabalik loob. Sabi nga ay maging bahagi tayo ng pagpapalaganap ng mabuting balita ng Diyos. At sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng Diyos, hindi kailangan nating magsalita ng magsalita, kundi ipakita natin sa gawa. Kapag nakikita ng mga tao na mabuti yung ating ginagawa, kahalintulad na rin ito na tayo ay nagpapahayag ng mabuting balita mula sa ating Panginoon. Amen. So sa bahaging ito mga kapatid, tayo po ay mananalangin. Ilapit po natin ang ating sarili sa ating Panginoon. Humingi tayo ng mga biyaya at pagpapala para sa atin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Halina Espiritu Santo, punuin mo ang aming mga puso. Kami na mga nananalig sa iyo ng iyong pagpapala, ng iyong biyaya, at pag-alabin mo sa amin ang apoy ng iyong banal na pag-ibig. Ipadala mo ang iyong Espiritu sa aming iyong mga nilikha. Sa gayoy, mapaninibago mo ang aming mundo. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa liwanag ng Espiritu Santo,
ay turuan mo ang mga puso naming mananampalataya. Ipagkaloob mo na sa pamamagitan din ng Espiritu Santo ay ibigin namin kung sino ang wasto at makatarungan at sa tuwin ay magalak sa aming mga pagkilos na nakapagdudulot ng ginhawa at kalooban sa aming kapwa. Mahal naming Panginoon, sa umaga pong ito, sinasamo naming muli ang aming mga sarili sa iyo. Pagpalain mo po kami sa araw na ito. Ibigay mo po sa aming Panginoon ang mga biyayang higit sa sapat sa aming mga pangangailangan. Bigyan mo po kami ng kaalaman at karunungan na magagamit namin sa pang-araw-araw namin buhay. Dinadalangin din po namin sa iyo, Panginoon, ang aming mga mahal sa buhay, saan man sila naroroon sa mga oras na ito. Ano man po ang kanilang pinagkakaabalahan sa buhay, pagpalain mo po sila. Ganon din po yung aming mga kaibigan. Pagpalain mo po sila. Panginoon, sa oras na ito, papasalamat po kami sa lahat ng mga biyaya at pagpapala na ipinagkaloob mo po sa amin. Biyaya ng buhay, kalakasan, magandang kalusugan, at higit sa lahat, Panginoon, sa patuloy na pag-aadya mo sa amin sa masama at kapahamakan. Salamat, Panginoon, at ngayong araw na ito rin ang aming kahilingan, na naway patuloy mo kaming gabayan at samahan sa buhay naming ito. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay aming hinihiling at inaangkin ng kaganapan sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ayan, muling magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw nga ng linggo at tayo po ay magalak at maging masaya ngayong araw na ito sapagkat ito'y biyaya ng Diyos na ibinigay sa atin na tayo po ay may panibagong buhay at lakas na taglay ngayon. So isang malaking utang na loob natin sa ating Panginoon na tayo ay patuloy na nabubuhay at nagkakaroon ng lakas. Purihin natin ang Diyos, purihin ang kanyang kabutihan sa bawat isa sa atin. At sa umagang ito, pakinggan po natin ang isang awitin na pinamagatang I'm forever grateful. At totoo naman po na tayo talaga ay pinagpapala ng Diyos araw-araw. Sumabay po tayo, yung may mga alam ng awit na ito. Ilaan natin ang ating sarili sa Panginoon sa pagpupuri sa Kaniya. And I'm forever grateful. I'm forever grateful for the cross. I'm forever grateful to you that you came to sing and save the Lord. Yes, Lord. For me to draw near to you, but to clothe yourself in frail humanity. You have wait for me to cry out.
but you let me hear your voice calling me. Yes, Lord. To you, I'm forever grateful. The cross, I'm forever grateful to you that you came to save and save the lost. I'm forever grateful to you. I'm forever grateful I'm forever grateful for the cross. for the cross. I'm forever grateful to you that you came to seek and save the lost. To seek and save The lost. Yes, we are forever grateful. Yan. So napakapalad po natin. Maswerte po tayo sapagkat ang Panginoon ay patuloy na nagpapala at nagbibigay ng mga biyaya, kalakasan at buhay sa bawat isa sa atin. Tunay na napakasarap po magpuri sa Diyos, napakasarap magbigay ng pasasalamat sa Panginoon. Magandang makita natin ang biyaya ng Diyos sa araw-araw na ating buhay. So, sa maganda na tuwing umaga ay ating mapasalamatan ng Diyos bago pa man ang iba pang mga gawain natin, tayo ay maglaan ng sandali sa ating Panginoon. So, kaya nga po, nagkaroon ng idea ay itong ating programa na SPPMA Morning Praise and Worship sapagkat ito po ay tunay na napakagandang paraan upang tayo po ay makapagbalik ng lahat ng kapurihan at pagsamba sa ating Panginoon. Okay? So ngayon pong umaga ay dumako po tayo sa mga pagbati at pasasalamat din sa pakikinig at panonood ng ating mga kapatid. So unahin muna natin yung mga nandito sa ating monitor. So ayan. So good morning po kay Ate Flor Gahol. Na nakikinig ngayon all the way from US. Ayan. So good morning Ate Flor. Ano bang oras diyan ngayon? So kumusta na po kayo? And of course sa ating suki araw-araw si Sister Rachel Mascareñas. Good morning to you. And of course, isa pa ni nating suki araw-araw ito, no? Si Sister Joan Malutaw. Good morning. Sabi niya dito, good morning po. Have a blessed day to us. Okay, thank you. And of course, ayan, si Sister Fe Katapang. Ayan, maraming salamat sa inyong panonood. And of course, good morning to Ate Bilen, Kuya Alex, and kids. Good morning to everyone over there. And syempre, binabati po natin yung iba pa nating mga kapatid. Kay Ate Tati Baltasar, Kuya Lionel. Kahapon nakita ko na nanood siya pero hindi ko siya nabati. Anyway, and of course, nalimutan ko rin banggitin pala kahapon. Ayan, baka magtampo ang mga taga Alejandria at Acacia. Ang pamayanan ng Alejandria at Acacia. Good morning to everyone. Thank you for watching and listening to our program. And of course, sa lahat ng mga pamayanan na sasakop ng Saints Peter and Paul Mission Area, good morning to everyone. Ayan, so general na. Wala na akong binanggit na pamayanan. Okay, again, good morning sa lahat ng mga nakikinig mula sa iba't ibang pamayanan na nasasakupan ng Saints Peter and Paul Mission Area. Okay, so sana po ay lagi tayong magkasama-sama every morning. And of course, good morning to Father Mon Falconitin. Thank you very much po, Father, for always there and supporting us in our sa mga ginagawa po natin sa paggabay sa atin sa ating dito sa mission area. Tunay na hindi po matatawaran din ang kasipagan at kabutihan ng ating
Priest Administrator, Father Mon Falconite. Ayan. So talagang itong ating pari na ito ay napakabait at mabuti talaga siya bilang lingkod ng ating Panginoon. Anyway, sa lahat po ng mga officers din ng ating mission area, thank you very much sa inyong lahat sa patuloy na inyong pagsuporta sa mga gawain ng ating simbahan. So tunay na hindi rin naman matatawaran ang inyong pagbibigay ng panahon at oras sa paglilingkod sa ating Panginoon. Okay? So ganun din, nagpapasalamat ako sa mga youth. Ayan. So, good morning to all youth of the mission area. So, kahapon nag-meeting sila. Noong kami ipagdating sa simbahan kahapon, ay papauwi naman sila. Katatapos lang kanilang pagpupulong. So, sa kanilang chairperson, kay Sir RJ De Torres, thank you very much for your effort sa iyong walang sawang paggabay sa iyong mga kasamahang kabataan. So, yan yung mga tunay na lingkod ng ating Panginoon. Okay? So, maraming salamat sa inyong lahat. At syempre, ngayon ay araw ng linggo at sa ating pong mission area ay meron tayong 2 misa. May misa po tayo sa Banal na Misa sa Labasan, pamayanan na Labasan, dito sa sentro, sa ganap na ika-6 ng umaga. At syempre, meron po tayong Banal na Misa din sa ating center, sa mission area, sa ganap na 8:00 ng umaga. So, makiisa ho tayo sa pagdiriwang ng Banal na Misa. Ito po yung pagkakataon na binibigay sa atin ng Diyos para po tayo ay tunay na makapagsamba sa ating Panginoon. Alam niyo po ang Banal na Misa, ito po ang itinuturing natin na pinakamataas na uri ng pagsamba sa ating Diyos. Ayan. So, kaya sa lahat ng mga pagkakataon na binibigay sa atin ng Diyos o yung tsansa na ibinibigay sa atin ng Diyos na tayo makadalo sa Banal na Misa ay ito po i-grab natin. This is a great opportunity for us. Para tayo ay makapagpuri at magsamba sa ating Panginoon. So, unang-una na yung malalapit sa simbahan. Pagkakataon po ito na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Yung iba na malalayo sa simbahan ay nagpupumilit na magsimba. Tayo pa naman na malalapit dito sa simbahan. But in this time, since tayo po ay nasa pandemic period, na pinapanatili pa rin po yung mga protocols sa mga social gathering. Magpasalamat po tayo dahil kahit papaano ay binigyan tayo ng pagkakataon na tayo po ay makapunta sa ating simbahan. Pero isa sa alang-alang po natin yung social gathering para naman sa ating kaligtasan din po iyon. So, kung ilan po yung ma-accommodate ng ating simbahan, yun po yung ating tatanggapin sa loob ng ating simbahan. And for those who, para dun po sa mga hindi po ma-accommodate ng capacity ng ating simbahan, ay makinig po tayo ng Banal na Misa, lalo-lalo na po yung nasa paligid ng simbahan na malapit at naririnig yung Banal na Misa. Maaari po bang sumandali na tayo po ay tumigil sa ating mga gawain at makiisa po tayo sa pagsamba sa ating Panginoon. Tayo po ay magbigay ng panahon, ng oras para sa ganoon ay sabi ko nga po ay recharging, makapagpanibagong lakas tayo. So ang araw ng linggo is a day for recharging. So para buong linggo malakas ulit tayo, ang ating pananampalataya, ang ating buhay ay malakas. Hindi lamang yung ating physical na kalagayan ang malakas, kundi yung spiritual na kalagayan natin, napapalakas natin yon. So ano ang silbi na mapalakas natin ang ating spiritual na bahagi ng buhay? Kapag malakas po ang ating spiritual na bahagi ng buhay, may panlaban tayo sa mga tukso na nakapaligid sa atin. Okay? So, kaya po maganda at mainam na tayo po ay magbibigay ng sandali para tayo ay magpanibagong lakas
sa buhay natin ito. So maraming salamat po muli sa inyong pagsubaybay sa ating programa every morning at 5 o'clock in the morning. So, yan po. Tatandaan po natin ang oras na ito. At gaya po ng nasabi ko nung nag-umpisa po ako na may mga pagkakataon na baka hindi po ako ang inyong makakasama sa umaga at ilan sa ating mga kasamahan sa mission area ang siyang mag-host po ng program na ito. So, medyo siniset lang po natin yung schedule natin para kung sino po yung mag-host. And for kung sino po siya ay it's a surprise. Abangan na lang po natin kung sino po yung mga iba pa nating mga kasama sa program na ito. So once again, thank you very much for watching and listening to our program. This is the FPPMA Morning Praise and Worship. So, for the final music, narito po, pakinggan po natin ang masayang awitin. Alam ko po ito'y alam na alam ninyo. Pwede po tayo sumabay sa awit na ito. This is the day, Ayan. this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Yes! I will rejoice and be glad in it. And be glad in it, for This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. This is the day, This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Rejoice I will rejoice and be glad in it, and be glad in it. For This is the day that the Lord has made. Rejoice! I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it, and be glad in it. For This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Okay, for this final song, I will say bye-bye for now. At magkita-kita po tayo sa susunod bukas sa ganap na ikalima ng umaga. Once again, thank you very much for watching and listening. God bless us all. Thank you.